Naniniwala ba kayo na mayroon talagang time travel? At mayroong isang portal na maaaring magtungo ang isang taong makatungo roon, pabalik sa nakaraan, o kaya'y patungo sa hinaharap? Anong merong hiwaga sa isla ng Usabol kung saan interesadong puntahan ito ng isang archaeologist na si Albert? Yan ang ating ilalahad sa kwentong ito ngayon. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe, like and share at i-click ang notification bell para sa mga upcoming videos. Tara na! Si Albert ay isang archaeologist. Ginagalugad niya at ng kanyang team ang mga makasaysayang pook upang humanap ng mga pambihirang artifacts. Bagamat baguhan pa lamang siya sa naturang propesyon, unti-unti siyang nakikilala. Naniniwala si Albert na mayroong time travel at mayroong lagusan patungo roon. Iyon ang misyon nila. Hahanapin nila kung saan lugar matatagpuan ang kinalalagyan ng time portal. Ang sinasabing kinaroroonan ng lagusan patungo sa iba't ibang panahon ay nasa isang isla na ngayon lang umano nakita ng mga tao, lalo na mga mandaragat. Ang isla ay tinatawag na Usabol. Ang ipinagtataka ng mga residente sa mga islang malapit sa islang nabanggit, hindi nila minsan makita ito. Anila, parang lulubog nilitaw, may tinatagong hiwaga. Kung kaya, mas lalong naging interesado si Albert na puntahan iyon. Nang sila'y magtungo na roon, inabutan siya, pati ang kanyang mga kasamahan ng unod sa dagat. Lumubog ang bangkang sinasakyan nila dahil sa hampas ng malalakas at mga malalaking alon. Ligtas ang mga kasamahan ni Albert sa sakuna. Ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya at kung nasaan na siya. Buhay si Albert. Pinagyaman siya ng mga tao sa islang kanyang napuntahan kung saan siya napadpad. May injury siya sa kaliwang kamay, paa at leeg. 3 araw ka nang walang malay, Ginoo. Mula nang matagpuan ka namin sa dalampasigan. Salamat at gising ka na. Uwi ka ng babae. Nagpasalamat ang lalaki sa pag-aalaga sa kanya ni Aba at ng mga kasamahan nito. Sinabi ni Aba na saka na siya umuwi kapag fully recovered na siya sa kanyang injury. Sa pagtitiyak ni Albert, anya, matatagalan pa siyang gumaling. Ngunit, nararamdaman niya sa kanyang sarili na bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang pagmamasid sa bintana ng bahay habang nakahiga, napapansin niyang tila paiba-iba ang kulay ng himpapawid. Pakiramdam niya, parang nakalutang ang isla. Nasisilaw rin siya sa sikat ng araw. Pakiwari niya, malayo ito sa kabiasnan. Subalit, bakit may naririnig siyang ingay ng makina at may ilaw sa gabi? Sa halip, nagasera lang. Kinutuban na siya. Ito na kaya ang sinasabi nilang isla ng Usabol? Paanas niyang sabi. Sa pagdaan pa ng mga araw,
Napalapit na siya kay Aba. Sinabi niyang isa siyang archaeologist. Natutuwa naman ang babae kapag pinapakwento siya ng tungkol sa kanyang buhay. Pero walang anumang sinasabi tungkol sa kanyang sarili si Aba. Nang minsang pinagmasdan niyang mabuti ang himpapawid, laking gulat niya sa nasaksihan. Sa halip na ulap, mga lumalangoy na isda sa tubig ang kanyang nakita. Kung gayon, ang islang ito ay isang kapsula, isang artificial island. Kaya pala nawawala ito at di minsan makita dahil lumulubog sa tubig. Wika ni Albert. At dahil sa kaya na niyang igalaw ang kanyang mga paa at kamay, pinuntahan niya ang pinagmumulan ng tunog na tila makina. Namanga siya nang may makitang lagusan sa gilid ng lupa. Excited niyang pinasok yun sa pag-aakalang yun na ang time portal, ang lagusan patungo sa panahon. Nang marating na niya ang hangganan nito, laking mangha niya sa tumambad sa kanya. May nakita kasi siyang laboratorio at mga monitor na nakaset up sa isang kuweba. At sa ilalim nito ay may isang lambak. Nakita rin niya roon si Aba at ang mga kasamahan nito na nag-aruga sa kanya. At ang lalong ikinamangha ni Albert, ang mga modernong kasangkapan na ngayon lamang niya nasaksihan. Gayon din ang mga kakaibang nilalang na nasa lambak na tila isang pamayanan. Nakita rin niya roon ang mga nakahimpil na mga spaceships, ilog, lawa, mga bahay na gawa sa ginto na hugis piramid, mga satellite, mga nilalang na kawangis din ng tao, subalit kulay abo ang balat, mga isdang lumilipad, mga nakalutang na mga bato, at mga kakaibang mga hiyas. Habang inaaliw ni Albert ang kanyang sarili sa pagmasid sa kakaibang tanawin, may dumating na mga nilalang sa laboratorio at inutos ng dalawang kasama ni Aba na dakpin siya. Subalit na magitan ito, mapagkakatiwalaan siya. Hindi ba, Albert? Hindi mo ipagsasabi ang iyong mga natuklasan. Wala kaming masamang intensyon sa mga tao. Nabubuhay kami ng tahimik dito. Kapag ipinagsabi mo ito, mabubulabog kami. Madamdaming sabi ni Aba sa lalaki. Nauunawaan ko, Aba. Pangako, hindi ko ipagsasabi. Alang-alang sa inyong katahimikan, sagot ni Albert. Siguraduhin mo lang, Aba, natutupad ang lalaking yan sa kanyang pangako. Kung hindi, mapaparusahan ka, sabi ng isa sa kanyang mga kasama. Bukas na bukas din, paalisin mo na siya sa ating lugar at pabalikin sa isla malapit sa kabiasnan ng mga tao. Susog naman ng isang kasamahan ni Aba. Nangyari ang kanilang mga sinabi. Ngunit may halong lungkot na naramdaman si Albert. Nang makita at makasama siyang muli ng kanyang team, sinabi niyang lahat ang nangyari sa kanya. Ngunit hindi niya inilahad ang tungkol sa kamanghamanghang katotohanan na kanyang natuklasan. Sinabi niya na wala ng katuturan kung itutuloy nila
ang paghahanap sa time portal at sa islang kinaroroonan anya nito. Dahil imposibleng mayroong time portal. Kung kaya, sa ibang bagay na lang nila itinuon ang pagtuklas. Ang katotohanan, hinahanap-hanap ni Albert si Aba. Hindi niya akalaing makakatagpo siya ng isang kakaibang nilalang na namumuhay na pala sa Earth at nakikihalubilo na sa mga tao. Makikita niya paro kaya si Aba? Sana, pero imposible. Sa kanyang paglalakad minsan, pakiramdam niya, nakalutang siya at wala sa sarili. Nang may nabundol siya nang hindi sinasadya. Salamat, Albert. Tinupad mo ang iyong pangako. Gayon na lamang ang pagkagulat niya sa isang babaeng tumambad sa kanya na nakangiti. Si Aba.